Okay? Paano nga ba i-simplify ang mga may negative exponents? Katulad ng nasa number 1, 2, 3, and 4. But before that, of course, i-remember muna natin yung rules ng negative exponent. If yung base niya, okay, ay may negative exponent, ang resulta niyan ay 1 over x raised to the power of a. Or, if ang given naman ay 1 over x raised to the power of b, ganito lang yan. 1 over, syempre, negative exponent man yan, magiging 1 over x over b. Okay. Mag-over 1. Okay? Bakit kaya mag-over 1? Kasi, kung na-remember ninyo yung basic rule ng fraction, na kapag ang fraction ay na-divide by another fraction, edi syempre, anong gagawin? I-reciprocate ito, ang second fraction. So, yan ay magiging 1 over 1 times xb over 1. So, the result will be x raised to the power of b. Ganun lang ang resulta kapag ang given ay 1 over x raised to the negative b exponent. Okay. Let's start sa number 1. 2 raised to the negative 2. So, syempre, ito yung base and ito yung exponent. Tatandaan natin na magkasama palagi yung base at exponent. So, just simply follow the rule. 1 over 2 raised to the power of 2. Then, just continue. Yung 2 square or 2 times 2 equals 1 over 4. Ganun lang kasimple. The answer is 1/4. Okay, let's proceed sa number 2. Lalagyan ko lang ng indicator. Ibig sabihin, sila talagang magkasama, huwag paghihiwalayin yan. Ito kasi yung base, ito yung exponent. Although magkasama silang dalawa, pero ano lang, ito ay, ang 3 dito ay numerical coefficient, ano lang siya, hindi siya kasali. Once na simplify mo, hindi siya kasali sa rule. Di ba? Sila lang dapat magkasama. Okay? Yun ang dapat bantayan kapag nag-simplify. Okay. Just copy the 3. Ito ay copy ang 3. Then, ito naman ay 1 over x to the 4th power. So, bakit ganito ang itsura? Fractional form, di ba? Ito naman si 3 ay whole number. O para maging fractional form yan, mag-over 1 ka para hindi ka ma-confuse. Para yung mga numerator ay pag-multiply over the product of the denominator. So, 3 times 1 equals 3 over x raised to the 4th power or times 1. Okay. X to the 4th power. Yan ang
sagot natin. Okay, next. Sa number 3, lagyan ko ng indicator, magkasama talaga si base at si exponent. Ito si base at si exponent. Ang ma-change lang dito ay ang x to the negative 3 exponent. Pero yung y to the 4th power, hindi na yan pakikialaman kasi positive man yan. So, ang may changes lang dito itong may negative na exponent. So, para hindi tayo ma-confuse, ganito lang ang gawin. Copy si negative 2. Then ito naman, 1 over x raised to the power of 3. Okay? Tingnan, yan yung original, oh. Yan na. Giging resulta. And then ito naman, ilagay natin sa ibabaw. Okay. Bakit ganun? Baka mag-confuse yung mga nanonood. Kasi, positive man yan, ibig sabihin, nasa numerator form siya. Na location, numerator. Nasa ibabaw siya dapat. Ito din ay nasa ibabaw. Para hindi kayo ma-confuse kasi fractional form ito. Ito ng negative 2. Mag-over 1 tayo. Para may maano naman, kasamang factor itong x cube. And then ito naman mag-over 1 para hindi ma-confuse. Para ma-multiply natin ang lahat ng numerators over the product of the denominators. So let's start simplifying or getting the product. Negative 2 times 1 times y to the power of 4. So that's negative 2y4 over 1 times x cubed times 1. So, x cubed. Ganun lang kasimple. Okay. So, ano tayo sa number 4? Okay. So, number 4, yan naman. Lagyan ko ng indicator, baka makalimutan. So, copy the negative 4 times 1 over n raised to the power of 3. Okay, para hindi mag-confuse, mag-over 1 tayo. Then, start getting the product of the numerators. Negative 4 times 1, that's negative 4, obviously. Then 1 times n cubed, that's negative, no, it's not negative, positive. Okay, over n cubed. Okay, that's our answer for the number 4. Sana may naintindihan kayo sa mga detailed steps na itinuro ko. Okay, clarification lang kung paano ito kinuha. Okay. Okay, para maklaro, lagyan ko ng ibang kulay. Again, gusto ko ng red. Okay, ulitin ko lang kung paano kinuha itong x raised to the power of b. Bilang resulta nito. Okay, ulitin ko ha. Gusto ko yung i-detalye talaga. Ganyan lang dito. 1 over x raised to the power of negative b. So, ang resulta niyan ay 1 over 1 over x raised to the power of b. E di syempre, yan ay fractional form. So, i-flip yan. Magiging 1, then times x over 1. So, since fractional yan, i-flip yan. Mag-over 1 tayo. So, fraction divided by another fraction. Di syempre, yung second fraction is i-flip. So, babaliktad na yung x raised to the power of b over 1. And ito namang 1, syempre, mag-over 1 tayo para may makaharap itong another fraction. So, get the product of the numerators. xb times 1. So, syempre, x raised to the power of b over 1. Or,
X bilang, pwede na yan. Understood naman na mag-over 1 ka. Automatic na yan. Gagamitin mo lang mag-over 1 if may makaharap ka o makasama kang fractional form. Pero pag wala, yan na. Accepted na yan. Ito na ang final answer. Okay? Para sa mga na-confuse kanina sa explanation. Thank you so much.